Mapalad ang mga tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit. Ako po si Leona, kasulukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung papaano po ako hinango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ang siya ko pong ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Po ako sa Agusan. Bakit may problema po ba, Papang, ang rubber production natin doon? Oo anak, may mga paparating pang mga puta ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si Ate at Kuya Avelino ang inyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na ipinamahala ang lupa sa Agusan. Bantayan mo ang mga tawan natin. Doon baka may ginagawang ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka inyong mga katas ng rubber na nakukuha sa mga puno mismo ng rubber at naipupuslit at kinakalakas sa iba ng mga pasaway nating tawan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hihingi mo sa akin iyan kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Dionisio, sinusunod mong palagi ang loob ni Leona kaya na malaking sutil ang anak mo Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niya mga dimotor dito sa atin. Naku naman Jubin, hayaan mo na maging masaya ang ating anak. Mamang, tara po angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag na-aksidente ka, Amazon. Magandang Amazon, Mama. Ko lang kung iyong mukha mo ang masisira sa iyong pagmumotor. Pinsa sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga at isang babay. Kapag may asawa sa iyan ay matatalin na sa bahay kaya. Hanggang dalaga pa ang anak mo, pabayaan mo na siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo at hindi naman siya tamad. Dapat nga kayo magsama mag-ama pareho ang takbo na iyong mga utak. Si Mamang talaga super sungit. Palibhasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umiiral sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya matapobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talaga i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at patutuloy ng mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagmumotor. Itudo ko na ito, Silyador. Aba, kumaka ka na. Hintayan mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Kumain kayo ng alikabok. Habol. Ayatudo, gasolina na. Leona! Sasadsad ako sa buhanginan. Leona! Leona, buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po ang braso ko. Namamanhid, buhay pa ako. Bruha ka, tulungan mo ako. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo. Babae ka. Aray ko po, pwede ba mamang huwag nga kayong sumigaw dito sa ospital? Napilaya na nga ako, nabingi pa ako sa lakas ng boses niyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente iyon. Paano hindi ka maaksidente sa tulin mo ba namang magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo kaya ayan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman Jubin, sa tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo.
Kumusta na Inday? Leona, wala ka ng motor. Bali pa ang iyong pa at pa. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis na kahabagan mo ako, ilalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako. At magkapag motor pa ako, makikita mo, aksidente lang ito. Dudong. Pero wala ka ng motor kasi bininta na ni Mother ang iyong motor kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibininta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang di ba inawat si Mamang? Kailan ba mo si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod? Sa bahay ni Papang, di ba na, palagi namang si Mamang ang nasusunod kaya sorry ka na lang. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong nagpakalayo-layo na ako. Dito sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang Mamang na makikialam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay Mamang na kaya kong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na ang sundo natin si Manang Rooney. Ayun sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pasensyahan na. No. Wala akong nakikita ang problema sa iyong pagtatrabaho. Dito sa aking kumpanya, mabilis kang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho. Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay, parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikialam anong paki mo sa akin? Nako, sorry miss, na-offend ata kita. Walang ako yun. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Hindi ako natutuwa sa pangingialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Manila? Ang buhay ng may buhay ang pinakikialaman ninyo. Kasi sa pinanggalingan kong lugar ang mga tao doon, hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon palang busted ka na. Chismoso! Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala po pa rin ang pagkasultil mo. Kawawa naman itong tao, pinahiya mo di. Bali sana kung walang narinig, itandoon pa. Tumigil ka na nga riyan. Aya, ano bang pinakain sa iyo ng pakialamirong iyon? At kay bait-bait mo sa kanya. Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lukong iyon. Wala kung may gusto man, ako sa kanya di naman ako papansinin noon. Ikaw ang gusto noon, nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bago kayo talaga ka naman, alam mo, kailanganin mo ang pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Manila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga buluha. Nahihilo ako. Oops, yun na anong nangyari sa'yo? Tulong guard, di ko kaya matutumba kami. Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako. Zosimo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona, mabuti at nandoon ka. Kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka, babagsak. Alam mo bang inadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko, ikaw pumagsak. Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Masusumikap ako ng husto para sa ating magiging anak. Zosimo, hindi naman ako naghahangad ng maluhong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ano bang nangyari sa iyo? Tao ka at masama pala ang pakiramdam mo. Nagtrabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong para doon. Saan magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Bimbim
Si Dudong naman kanin na ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala, gagaling ako. Zosimo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dodong at gusto mo pang makita na ikinasal si Bembeng, pero bakit iniwan mo na kami? Papaano na kami ng mga bata? Ngayong wala ka na, Zosimo. Gaya mo rin akong piyoda. Maliit pa ang anak kong nang namatay si Sir ko. Pero nakayanan ko ito lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Napapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumalo si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba. Roon na maraming himalang ginagawa ang Diyos sa aming mag-iina at kailan man hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ang Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.